Hi guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung isa ka sa mga kabataan ngayon na nag-aaral ng kolehiyo na self-supporting, panoorin at tapusin mo ang video ito. Meron akong share sa inyong tips ko kung paano tayo makapagtapos ng pag-aaral kahit self-supporting tayo. Lalong-lalo na sa mga nag-self-supporting na o pinapaaral ng ibang tao. Kasi meron din kasi mga nag-self-supporting na tatrabaho sila sa mga company sa kanya-kanyang lugar kung saan man sila. Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga po pala si Junry Salot, ang dating OFW, dating Marino, at ngayon ay isang baguhang entrepreneur at isang baguhang content creator. Pero meron muna akong share sa inyo patungkol dyan sa buhay ng isang self-supporting na sistema ng pag-aaral natin sa kolehiyo. Kasi kadalasan ngayon sa ating panahon, lalong-lalo na pag wala tayong pinag-aralan, ay napakahirap mag-apply ng trabaho maging sa local o maging sa international. Lalong-lalo na sa international, mahihirapan po tayo. Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako ay tubong probinsya dito sa Naval at isa sa isla ng Naval, yung Higatangan Island. So, doon ako lumaki at pangingisda lang ang hanap buhay ng pamilya namin. Sa madaling salita, hindi ako kayang pag-aralin, hindi kaya akong gustusan ng magulang ko pag-aaral ng kolehiyo dahil unang-una nung kapanahunan namin, year 2000, back year 2000, napakamahal ng tuition fee at kailangan din natin ng additional income para pambayad natin dito sa tutuluyan natin dito sa town kasi isla yung sa amin. So tatawid siya ng 45 minutes bago makarating dito sa pinaka-town kung saan nandito yung paaralan ng kolehiyo. Pero sa kasalukuyan, ako ay nandito na nakatira. Ito yung kwento dahil nga hindi kaya akong pagpaaralin ng magulang ko. May naawa sa akin na nagpaaral at sa awa ng Diyos nakapagtapos naman ako. Nakapagpaaral din ako ng 3 kong kapatid. At pagkatapos kong mag-aral, talagang nagsikap akong magtrabaho. Naging service crew ako ng isang fast food sa Chowking at nag-superpiri hanggang sa bago ako nakapag-international. So, nagtrabaho ako sa barko. Sa barko, ang trabaho ko ay nasa kusina. Una, missman hanggang sa nag-steward. At may 13 years akong experience sa pagbabarko. Puminto ako dahil sa inumpisahan nga natin itong bagong venture na pinasok nating negosyo na may 5 taon ng experience dito sa pagninegosyo patungkol dito sa motorcycle parts and accessories dito sa probinsya namin sa Naval, Biliran. So ngayon, share ko sa inyo kung paano talaga makapagtapos sa pag-aaral na kahit iba yung gumastos natin. Unang-una, kailangan lang nating maging matyaga at kailangan nating pagsikapan at huwag nating sayangin ang ginagastos na pira ng nagpapaaral sa atin. Lalong-lalo na nung araw, lahat ng babayarin sa eskwelahan walang libre. Walang libre, hindi katulad ngayon, meron siyang tuition fee. Dati kasi, wala siyang libre, lahat babayaran mo. Tapos, at ang kagandahan pa ngayon, pagka halimbawang walang-wala talagang ipaggagastos yung mga magulang nyo sa pag-aaral, napakaraming manggap ng magpa-self-supporting at napakadaming ahensya dito sa lugar natin, sa Naval o sa ibang lugar kung saan man kayo. Maraming mga opportunity na makakapasok kayo ng trabaho na kahit kalahating araw nagtrabaho at kalahating araw din nag-aaral. Yun nga lang, kailangan ng tiyaga. Ganon din naman nung araw yung katulad ng sa amin dati. Buong maghapon ka naman pumapasok sa eskwelahan. So, ganon din ang sistema. Siyempre, duty ka rin doon sa eskwelahan, alas 7 ng umaga. Ang kailangan lang natin, pagka halimbawang may nagpaaral sa atin, mas maganda kasi na pagka pinaaral tayo ng ibang tao, kailangan maging responsibilidad tayo. Dahil nga tayo ang nangangailangan, tulungan din natin yung may-ari tulungan din natin yung nagpaaral sa atin na mapagaan ang kanilang trabaho. Tulad ng tayo yung magbabantay ng kanilang tahanan kung wala sila. At tapos, kung pinaaral man tayo ng ibang tao, kailangan umuwi tayo sa tamang oras. Huwag tayong maging bulakbol. Hindi yung tipong kamay kasiyahan, ikaw pa yung nauuna kaysa amo mo. Magugulat na lang yung amo na mas nauna ka pang nandoon sa kasiyahan kung meron mang kasiyahan. At huwag nating abusuhin yung mga
amo o mga nagpaaral sa atin dahil sila ay meron silang busilak na puso na talagang binigyan tayo ng opportunity na pinaaral tayo. Kaya gantihan din natin sila ng magandang performance ng ating pagtulong sa kanila sa kanilang normal na nagawain sa bahay. At dapat pagka pinaaral tayo ng ibang tao, kailangan alerto tayo, kailangan marunong tayong magmasid-masid kung anong dapat ang gagawin. Tingnan natin yung bossing natin, yung amo natin kung ano ba talaga ang gusto nila at ano ba talaga ang ayaw nila. Dahil syempre kahit gaano pa yan sila kabait o kamabuting tao, pag halimbawang lagi na lang tayo nagpapasaway sa kanila, syempre mapupuno at mapupuno din yan sila. Sa lahat ng mga self-supporting dyan, katulad ko, kailangan lang natin ng tiyaga at kailangan nating pagbutihan sa pag-aaral at pagbutihan din natin yung performance natin sa mga nagpaaral natin. Ipapakita natin na willing talaga tayong paaralin nila at kahit papano kung hanggat maaari ipapakita natin yung mga grades sa kanila para matuwa din sila na talagang nagsikap tayo. At unahin natin yung ating pag-aaral kasi pagka inuna natin yung paglakwatsa, lahat naman tayo, lahat ng tao ay talagang meron tayong tinatawag na swerte. Swerte sa buhay. Kaya bilang isang pinaaral o bilang isang self-supporting na hindi tayo kayang tustusan ng ating mga magulang, yan ay isa sa mga pinakaswerteng dumating na sa ating buhay dahil kung matapos natin yan, yung pag-aaral natin yan, yan yung pinaka-twist ng ating buhay. Diyan mag-uumpisa na mayroon talagang pagbabago sa buhay natin. Lalo na dito sa Pilipinas, napakahirap mag-apply ng trabaho. Unang-una, pagka halimbawa nag-apply tayo ng trabaho, pagka graduate mo na ng college, ng kolehiyo, nag-apply ka ng trabaho, ang unang hahanapin sa atin, experience. Na samantalang, yun nga, una pa tayong fresh graduate tayo, paano tayo makapag-experience? So, ngayon, kung medyo hindi ka makitaan ng talino sa posisyon na hinahanap nila, yun ang pinaka-struggle natin ng mga aplikante. Dahil kailangan ipakita natin na kailangan magaling tayo doon sa ina-apply nating trabaho. Na kahit papano, kahit wala tayong experience, ay tatanggapin tayo ng mga employer natin. Yun ang mga tips ko sa mga self-supporting at kailangan pagbutihan pa natin. At sa lahat ng mga katulad ko na self-supporting na nangarap na mabago yung buhay, pagsikapan talaga natin. Yun ay umpisa pa lamang. At wag na nating pangarapin na maging dumaman na pinakamayaman sa buong mundo. Ang pangarapin lang natin ay maiahon natin yung sarili natin sa kahirapan at matulungan natin yung buong pamilya natin na maiahon din ang kanilang sitwasyon na kahit papano, kahit hindi man tayo ganun kayaman, kahit papano, yung tipong pagka meron tayong kailangang bilhin, pagka meron tayong kailangang ipapagamot, kayang-kaya nating tustusan ng dahil sa nakapagtapos at nakapagtrabaho tayo. At maisishare ko lang sa inyo, sa lahat ng mga self-supporting, pagkatapos ng mag-aral, o kahit mga hindi self-supporting, o kahit sa lahat ng mga graduate, ito yung mai-advise ko sa inyo. Pagbutihin nyo, makapagtrabaho kayo, engage sa isang kumpanya, mag-engage kayo sa isang kumpanya, 5 to 10 years, mag-ipon kayo, pag-aralan ninyo kung paano yung naging sistema na pinasukan yung kumpanya. Ngayon, pagka natutunan nyo, at kung hanggat maaari na hindi pa kayo magre-resign, hanggat maaari, huwag muna kayo mag-resign o magnegosyo kayo. Kailangan pag-aralan yung mabuti na bago kayo magnegosyo, meron kayong mabuong sistema na kahit hindi kayo ang nagraran ng pinaplanuhan yung negosyo, ay gagana siya, tatakbo siya ng napakaganda. Higit sa lahat, sa mga self-supporting students, kailangan maging focus tayo. Focus muna sa goal na maging mapagtapos ang pag-aaral, mapaganda yung ating mga grades, at makapagtapos siyempre makapagtrabaho. Huwag nating sayangin, huwag nating ipakita sa mga paaral sa atin o sa mga gumastos natin na pagkatapos nating mag-aral, parang walang nangyari, hindi natin ginamit yung pinag-aralan natin. Ipakita natin sa kanila na
tapos tayo, papasalamat tayo sa kanila dahil pinaaral nila tayo at ipakita natin na may value lahat ng kanilang mga sakripisyo para sa atin. Gamitin natin yung pinag-aralan natin, mag-aral tayo. Kung halimbawa namang tayo ay na paganda ang buhay natin dahil sa kanila, huwag din natin silang kalimutan. At maraming pa akong i-share sa inyo guys patungkol dyan sa tips kung paano maiahon yung buhay natin sa kahirapan. Yung hindi naman tipong mayaman na pinakmayaman. Ang gusto ko lang i-share sa inyo na kahit papano, kung walang-wala tayo, maiahon natin yung pamilya natin sa kahirapan. Lalong-lalo na sa mga breadwinner at sa may mga kapatid dyan, bigyan ko kayo ng tips kung paano ang sistema, na magandang sistema, paano kayo maging successful lahat. Abangan nyo ang aking iba pang video sa vlog ko na to dito sa Just Daily at iba-vlog at iko-content at i-share ko lahat ng story ng buhay ko sa inyo. Hanggang dito na lang muna guys sa video ko na to at kung nagustuhan mo ang video ko na to, paki-like, share and follow my Facebook page at YouTube channel at pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may upload ako na video. See you next time, Just Daily Vlog. Bye!